4,500. Yes po. Maximum 20 person. Yes. Grabe, Gonzalo, puyat pala itong mga upuan na ito. Ayan, so akyat naman tayo dyan sa taas. Di ba? Aminin natin na ang sumisira sa traditional Filipino architecture ay ang mga Filipino horror movie film. Okay, so nagbabalik na naman tayo dito sa Sariaya, Quezon, and samahan nyo ako, balikan uli natin ang Gala Rodriguez Ancestral House. So, bali, ito yung ating take 2 kasi na-feature ko na ito 2 years ago. So, sino sa inyo ang nanonood ng teleserye na napapanood sa Netflix, ang Pulang Araw? Ayan, so ginagamit nila ngayon sa shooting ang bahay na ito. At ito ay itinayo taong 1930s. And alam nyo ba mga kaitsubero na ang mansyon na ito ay idinisenyo pa ng national artist for architecture na si Juan Nakpil. And makikita nyo, Art Deco ang disenyo ng mansyon. Grabe, napakagandang structure, napakagandang architectural style. Mukhang bagong pintura itong bahay, ano? Kasi yung last na punta natin dito, hindi ganito yung kulay niya. Alam nyo ba mga kaitsubero, nung hindi ko pa napupuntahan yung Dr. Luis Santos Ancestral House sa Malolos, para sa akin ito yung pinakamagandang ancestral house na aking nabisita. Pero nung makita ko ang Dr. Luis Santos Ancestral House, para sa akin yun na yung pinakamaganda. Pangalawa lang itong Gala Rodriguez Ancestral House. Ayan, so muli nga tayong nagbabalik dito sa Gala Rodriguez Ancestral House. And doon sa mga magtatanong kung ito ba ay open for public viewing. Actually, open naman po talaga ito for public viewing, pero kailangan nyo lang kasing magpa-schedule. Yes, and kasama po natin si Ma'am Abet. Okay po, ang Gala Rodriguez po ay open for public. Yeah. You can visit us in our office located at number 10 Bonifacio Street, Sariaya, Quezon, or contact us at telephone number 042-525-9095 and cellphone number 0915-169-7411. Or pwede kayong mag-message na lang sa akin sa Facebook, ida-direct ko kayo kay Ma'am Abby. Yes po. Para mas madali na, no Ma'am, ano? Opo. And how much itong naman pag in-open nyo sa public, nag-view sila how much? 20 persons po with curator is only 4,500. 4,000. Very reasonable po yung price. 4,500. Yes po. Maximum 20 person. Yes. In excess of 20, bali 250 per head. Okay. Yes po. Halimbawa po, yung 20 packs ay 4,500, naging 25. So yun pong another 5 is 250 per head na po yun. Mas makakamura nga talaga kung marami, ano? Yes po. Tapos, meron din po kaming restaurant beside. Meron? Yun. Bukas na ba yun? Yes po. O, kakain tayo mamaya? Opo. O, sige, kakain tayo. Napaka-affordable din po ng price ng mga food nila. Oo. Pwede rin po nating i-book yung mga guests ninyo na ancestral house tour with lunch, with merienda. Pwede yun. Kung gusto naman po nilang dito mismo sa ancestral house tour with lunch, with ancestral house setup. Pero syempre, hindi na 4-5 yun. Ay, hindi na po. May mas package. Mataas. Yes po. May package na. Opo. Ayan.
Basta magsabi lang kayo ng inyong request na food, kung gusto niyo yung aming mga ano dito, ipapakage na po natin. Oh, so kailangan nyo lang mag-book ahead of time para makaprepare si ma'am. Kailangan one day before ba? Or the day before, okay lang din? Siguro po ay mga kahit po 5 days before para 5 days before. naka-set up tayo. Oo. Pero kung wala naman po talagang enough time, pwede naman po. Pwede naman ano. Ayun. So alam nyo na gagawin nyo. Message nyo na lang kami. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Abby. Yes po, thank you po. Ayan. So, ang bahay na ito ay declared as a heritage house by the National Historical Institute noong May 14, 2008. Ayan. Good morning! Welcome to Gala Rodriguez Ancestral House. Pag-aari po ito ng isang prominente at mayamang pamilya dito sa bayan ng Sariayas, Dr. Isidro Rodriguez at Doña Gregoria Gala. So, nag-start ang construction ng bahay na ito at the year 1930 and finally completed at the year 1935. So, ito po yung dream house ni Doña Gregoria. Si Doña Gregoria po, nagkaroon siya ng 7 anak. At ito rin nga po yung dream house niya. Kaya lang, 2 days before na mag-move sila sa bahay na ito, siya po ay namatay. And luckily, nakita pa rin niya yung kanyang dream house. So, ang nag-charge po ng bahay na ito ay ang kanyang panganay na anak na si Carmen. So, si Carmen po, she was married sa isang municipal judge from Batangas, si Judge Vicente Argelles. At nagkaroon po sila ng kaisa-isang anak, si Ma'am Glady, na siya naman pong nagmamay-ari ng bahay na ito ngayon. So, bali pang 3rd generation. Pwede na po tayong pumasok to explore. During that time, ang main source nila is coconut. Yes po. No? So, yung mga furniture daw dito, ma'am, is totoo ba na Gonzalo Puyat ang gumawa? Yes po. Like itong mga to? Yes po. Designed by Don Gonzalo Puyat. Grabe, Gonzalo Puyat pala itong mga upuan na ito. Ito po ay from London, na 1800s daw po. 1800s. Nakalagay po dito makikita ninyo. May naka-ano siya dyan. From Pero gumagana pa. Opo. Ay, ang ganda pa. Maano pa, you can maayos. play. Ay, hindi, may isa, wala na. Okay, balik na natin. So, kakatapos lang mag-shoot ng Pulang Araw. Ng GMA Network. dito. Isa po sa location ng kanilang TV series na Pulang Araw. Ang blockbuster natin ngayon. Oo nga Tapos eto, ma'am, etong part na to, Ito po yung library. Ito yung library nila. Ma'am, ito, question lang po, sino po yung mga yun, ma'am? So, siya po yung may-ari ngayon. Siya ang present owner, si Ma'am Glady, married to Mr. Roger Cabunyag. Anong pangalan ulit? Si Ma'am Glady Cabunyag po. Yung Glady the only child ni Carmen. The only child of Carmen. Pero wala na pong mga natitirang kapatid si Carmen. Si Carmen. Lahat po sila wala na. Yung pong isa, parang 2 years ago lang nag-pass away. Siya po ay na-feature sa Rated K, yung Lola Terno. Siyang isa. Opo. Kasi siya po ay pag nagsuot ng damit, terno-terno. Kaya ang tawag ni Corina ay Lola Terno. Lola Terno. Apo, anak ni Carmen, si Ma'am Glady. Yes po. So, apo yan po nung original na may-ari. Na siya naman po ay pang 3rd generation. Oo. Tapos, dito, madam, eto ba si Carmen? Yes po. During her teenage year. Di ba? Ang ganda nga naman kasi, Tignan mo naman. Familiar ka ba kung anong kahoy ang ginamit dito? Ang sabi po ni Ma'am Glady, yung mga furnitures ikamagong. Pero ito pong floor, hindi ko po sure. Hindi nyo kabisado, ma'am? Yung furnitures lang po, kamagong. Kamagong. Even ito ba, ma'am? Gonzalo din ito? O Opo. Parang, tama po ba? Opo, furnitures. Yung mga carvings niya. Grabe, no? Very intricate. And look at the salamin. Yes po. Mahal. Kaparehas daw po nung kay Imelda Marcos. Oo nga. Yun nga rin sana sasabihin ko, ma'am. Kaparehong kapareho. Talaga pong sila ay... Mayaman talaga nung araw, no? They were born to spend, not to earn. They were born to spend. To spend. Not to earn. Not to earn. Kasi, yun nga po,
Talaga pong walang ugos. Grabe, sarap naman nun. Sana maranasan din natin yung ganun, ma'am, no? Tapos eto, One of the bedroom po. ng isa sa mga anak, ano po? Sino po yung mga nasa picture, ma'am? Si Ma'am Gladys po yan. Ah, ito si Ma'am Gladys. Yung family po niya. With Ah. her 2 sons. Pero dito pa rin sila sa Manila nakabase. Yes po, nasa Manila po sila. Pumupunta-punta rin po dito. Yan si Ma'am Gladys. Apo ng mga may-ari. Original na owner ng bahay na ito. Na si Isidro Rodriguez and Gregoria Doña Gala. Gregoria Gala. Doña Gregoria Gala. Diba? Ito, grandfather clock. So, lahat ng mga gamit dito na nakikita natin, ito pa rin yung gamit nila nung sila ay nakatira pa dito. Tama po ba? Opo. Tapos, ito yung pinaka dining area. Tama po ba? Opo. Yes, ito yung dining area. Tapos, may kwento rito si ma'am. Dito tinago si Carmen sa ilalim ng ano. During the World War po, kasi Oo. nga po, yun pong isa sa anak ni Doña Gregoria, si Carmen, na fell in love sa kanya yung isang Japanese highly official Oo. na si General Ashima. Kaya siya itinatago sa cellar na hindi naman malalaman ng mga Japanese soldier kasi carpeted daw po ito before. Oo, itong sahig. Oh, so ito yung daanan. Ito. Isang square box. So mamaya bababa kami dyan mamaya, ma'am. Opo, opo. Oh, so mamaya na tayo dyan. Tapos, may kwento rin sa swimming pool. Ma'am, may kwento mo rin. Kasi So itong swimming pool. during the World War, bali 3 times po itong binomba. 3 So, times binomba ang mansyon. Yes po. The first bomb dito sa may gate. Oo. The second bomb po ay dito sa may poolside. Dito sa likuran, no? Instead na i-rehab, ginawa na lang siyang pool. Oo. Kaya may swimming pool Ang tayo. galing, no? Parang hindi inaasahan na magkaka-swimming pool. Nagka-swimming pool na lang dahil... Because of the bomb. Oo, because of the bomb. Ayan, oh. Ayan, so akyat naman tayo dyan sa taas. So ito ang kanilang grand staircase, mga kaitsubero. Okay, so nandito na tayo sa second floor, mga kaitsubero. So dito makikita natin ang isa pang dining area. Ayan. Tapos ito another sala set. Okay, so ito naman yung pinaka-terrace ng bahay, mga kaitsubero. Ayan. Diba? So yung mga doors dito sa taas, makikita nyo, Art Deco pa rin. Okay, so puntahan natin yung isa sa mga bedroom dito. So ito yung isa. So kung mapapansin nyo yung mga bedroom, connected lang siya sa lahat ng mga bed dito sa loob ng bahay. Wow. Ito raw yung gown ni Ma'am Gladys. So ang gumawa daw ng gown, so sikat na designer pa lang gumawa na ito, Patty. So, ako dapat mag-vlog dito. so ito naman yung tinatawag nilang oratorio or prayer room nila, no? Ayan. Dito muna tayo sa lumang bathroom nila, mga kaitsubero. Ayan, so buhay na buhay pa rin. Violet, no?
Tapos ito, another bedroom. Grabe, tingnan nyo yung kama. Pabilog. And of course, the aparador. Diba? Match talaga, no? Okay, so ngayon naman, diretso tayo sa cellar. Kung saan itinago ni Don Isidro Rodriguez ang kanyang eldest na anak na si Carmen. Kasi nga nililigawan siya ng isang Hapon. So dito tayo bababa. Hello? Pwede na bang bumaba dyan, sir? Pwede po. O, pwede na daw. Baba na raw tayo. So silip lang tayo mabilisan since nakita rin naman na natin ito before. So ano lang tayo? Walang ilaw, sir? Meron po, sir. Meron? Okay, baba tayo. So, ito yung cellar. So, cellar kasi, ito yung parang tambakan ng mga wine, mga alak nila noon. Kaya tinawag na cellar. Pero, dito nga itinago ni Don Isidro si Carmen. Siyempre, sinasakop ng mga Hapon ang bansa mo tapos liligawan nila yung anak mo, di ba? So, eto si Don Isidro. Ayan. Ayan. Don Isidro. Dito mga bote. Empty bottle ng Royal. At kung ano-anong mga bote na ginagamit nila noon. Oh. Diba? Old car plates from 1955, 1957. Ito naman, Doña Carmen's old shoes. So, huwag na tayong lumapit, ha? Kasi may harang. Ayan, o. Ito, Kalandipugon. Tapos, saan ang exit, sir? Dito po sa Secret passage. O, dito na tayo. O, di ba may music pa si sir? Kunwari, during World War. para mapil po na nila na Ganon. So, dito na tayo mag-exit. Alam nyo ba mga kajubero, natutuwa ako na ginagamit ang mga ancestral house, mga heritage house sa mga teleserye o mga pelikula pero hindi nila ginagawang horror movie. Di ba? Aminin natin na ang sumisira sa traditional Filipino architecture ay ang mga Filipino horror movie film. Kasi kapag ginagamit nila ito sa mga horror movie or teleserye, ang tingin tuloy ng mga kapwa Pilipino, mga kababayan natin, ang tingin nila haunted house or may mumu sa bahay, yun kaagad yung kanilang first impression sa mga lumang bahay. Kaya nga sabi ko, sobra akong natutuwa sa mga teleserye o mga movie film na ginagamit nila ang mga ancestral house o heritage house pero hindi nila ginagawang nakakatakot. 'Di ba? Kasi positive lang yung series.